Ngayong World Refugee Day, ikinababahala ng mga migrant advocacy groups ang panukalang batas ng gobyerno na Bill C-2 o Strong Borders Act. Nakapaloob kasi rito na maaaring kanselahin, suspendihin o baguhin ang mga aplikasyon ng mga immigrant kung nasa public interest ito ayon sa gobyerno. Ito ang isang bagay na atake raw sa karapatan ng mga refugee at immigrants ayon sa Secretary General ng Migrante Canada na si Christopher Sorio. Sa UN Refugee Convention, meron tayong obligasyon na ang mga tao na naggipit at na vulnerable sa kanilang sitwasyon na umaalis dahil sa takot, persecution o banta sa kanilang buhay ay dapat mabigyan natin ng tinatawag na protection dito sa ating bansa, sa Canada. Yun ang isang international obligation natin. Nababahala rin siya sa planong pagpapalawak ng deportation powers at surveillance ng gobyerno kung ito'y maisa sa batas. Aniya, nagdudulot na rin ito ng takot sa mga komunidad ng mga migrante sa Canada. Magkakaroon ng tinatawag nating warrantless access sa iyong mga personal data mula sa bangko, impormasyon mula sa iyong employer, healthcare provider, telephone company, emails mo, lahat yan ay pwedeng buksan. At ang pag-uncheck na surveillance na ito ay kinikilala natin violation ito ng civil liberties na dapat ini-enjoy natin lahat nandito sa Canada. Panawagan ng mga grupo sa Ottawa, bawiin ang Bill C-2 at sa halip makipagpulong sa kanila para makagawa ng mas epektibong paraan kung saan mapoprotektahan ng mga refugee at migrante sa bansa. Dapat magkaroon ng mga distinct policy areas regarding border enforcement, asylum procedures. Meron na tayong batas tungkol dyan eh. Bakit pa kailangan itong ganito? No? Tapos dapat i-strengthen rather than pahinain yung due process protection para sa lahat ng mga immigration status determination. Nananawagan din siyang sundin ng Canada ang United Nations Human Rights Convention sa paggawa ng mga batas. Paalala ni Sorio ngayong araw ng mga refugee, kailangan kilalanin natin bakit may mga umaalis, yung ugat ng paglisan ng mga tao at paano siya dapat may address. No? Hindi lamang magkaroon ng isang batas na immigration na welcoming, kundi yung mismong i-address bakit may ganong kondisyon sa mga bansa kagaya ng Pilipinas. Pinaninindigan ng federal government ang Bill C-2 dahil kinakailangan daw ito para mahigpitan ang seguridad sa border at mas maimbestigahan ang pagpasok ng mga iligal na droga sa bansa. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.